Let us read once again ang patukuranan sa atong mensahe nining kabuntagon na makita sa Jeremiah 4. Actually, this is 5 to 18 ang atong tunan. Pero ang ato lang basahon, 5 to 7 and 14. Kaya nag-encapsulate naman ni sa atong mensahe. Kinatibok ang mensahe nining kabuntagon. So let's just read verse 5 to 7 and then jump to verse 14. Akong basahon sa New King James Version. Wait lang. There you go. Declare in Judah and proclaim in Jerusalem and say, blow the trumpet in the land, cry, gather together and say, assemble yourselves, and let us go into the fortified cities. Set up the standard toward Zion. Take refuge, do not delay, for I will bring disaster from the north and great destruction. The lion has come up from his thicket, and the destroyer of nations is on his way. He has gone forth from his place to make your land desolate. Your cities will be laid waste without inhabitant. Verse 14, O Jerusalem, wash your heart from wickedness, that you may be saved. How long shall your evil thoughts lodge within you? May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you once again for this beautiful morning. We thank you for the privilege of coming together to worship you. Thank you, Lord God, for this opportunity also. Kami makapamalandong sa imong pulong, kami matudluan sa imong mga pulong. And so, Lord, we give to you our hearts and our minds. May you help us and bless us and give us understanding and divine wisdom that we may learn from your word, we may benefit from your word. And help us also, Lord God, to teach your word to others. And help us also to live according to your word. Ginaot amahan, ikaw mahimaya og imong ngalan mo'y matuboy sa among taliwala karon. Kinamgiampo pasalamatan pagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, padayon ta sa atong topic, and we titled our topic, God's Warning of Coming Judgment. Ako nang hinaot nga dili ta mahimuon tang pulan sa atong pagtuon ining related ra nga theme. And we should know that we could either be ang atong role sa pagkakaron, posibleng nga kita si Jeremiah, nga pwede gamiton sa Ginoo para magdala nining mensahe sa paghinulsol sa kalibutan, or it could also be nga kita ang katawhan nga gipadalhan niining warning nga paghinulsol kay adunay paghukom nga moabot kung magpadayon ka sa pagkadaotan. And so, let's continue to study this and hoping nga ang Ginoo padayon magtudlo kanatog, magdasig kanatog, magagamit sa atong kinabuhi aron siya mahimaya. Ang position sa Dios wala gyud gihapon mausab, mao gyud gihapon even sa atong passage karon. You see, this warning also speaks of His mercy. Kay ang paghukom wala lang kalit moabot. Naghatag pa siya warning og pila pa ka years nga aktual na hitabo kini. Mao na kung kita mga anak sa Dios, we could be nga kita ang naa sa role ni Jeremiah. Tungod niya na magkat-on ta aron madasig ta, mahagi ta sa pagdala niining mensahe pag hinulsol kalibutan kay adunay paghukom. Now, this is particularly for Judah. Jerusalem is the capital of Judah. Niini nga time. O nga, this is addressed to them. But the same principle sa atong kalibutan o age sa kalibutan karon. Tungod kay ang Dios nagsaad adunay paghukom nga moabot. Kung siya mobalik, ug nya na great white throne judgment.
Now, let's go. So, we will run through all the verses, and then let's just learn from it. First, the warning sa verse 5 to 8. Mo ni ang picture sa atong paghisgot karon, atong makita sa chapter 1 pa nag-prophesy, nag-judgment, boiling pot. Og karon nag-anamanam mga details ug naghatag og vision unsa may picture unya inig moabot. This is still a prophecy. Wala pa mahitabo sa panahon niini balik karon niya gipakita ngadto ni Jeremiah unsa may picture inig moabot na kining paghukom. Now, kung atong i-summarize ang verse 5 to 18 in few words, ang mensahe sa Dios ngadto sa taga Judah, you're finished. Verse 5 to 18, you're finished. Mao na mensahe. And thank God, dili lang na mo'y mensahe. You see, kung ang Diyos mag-declare nga ikaw hukman na, dili gyud mess around ang Dios. Dili gyud na magpanuko, dili gyud na magilad-ilad ang Dios kung mayngon siya hukman ka. It's a great tragedy. Good morning sa verse 31 sa last portion, sa last verse tiining at chapter. Ang Judah na picture as nag-agulo dili tungod sa pagpanganak kundi because of suffering. It's a murder. Now, verse 5 to 8 is the warning of the coming judgment. Ato lang i-run through ang mga verses. Declare in Judah and proclaim in Jerusalem. Mao ning mensahe nga ipahatag ni Jeremiah sa tibuok Judah. Jerusalem is the capital of Judah. This is the southern kingdom. Cry, blow the trumpet. Sa paggamit og trumpet, buot pa sabot nga attention. This is important. You pay attention. This is a call to the people to be aware. Part man ni silang culture, no? Sa tawagan ng ram's horn. Even karon sa ilang gubat sa Hamas, naghihapoy nagdala og horn sa ilang pag-invade sa Gaza. Although dili to official, symbolic, kumbaga ila gihapon gi-identify sa ilang past. Naggamit gihapon sila niini nga horn even today. Kay part ni sa ilang past. O kung magamit na og horn, ram's horn, blow nga trumpet, it's official. Declare this. This is for all the people of Judah. This is God's message for all the people. Let the people be aware. O unsa man ang message. Pagtigo mo, paggather mo. Gather together, assemble yourselves. O ang message sa pag-assemble is not to celebrate, not to have a party, kundi pagtigo mo, paggather mo, and let us go into the fortified cities. Tago. Pangita mo gligon nga kataguan ninyo. Jerusalem, mo maning pinakaligon nila, fortified city, build up ang wall. Og mo na ang message. Sa paggagamit sa mga verses 5 to 8, sa paggagamit nini, it's a present prophetic. While it's still future, pero para sa Diyos, it's happening already. Doon na gyud. It speaks of the urgency, nga imminent na gyud ang paghukom moabot. Morning mensahe nga gustong ipaabot sa Dios ngadto sa mga taga Judah. Even if this is a message of judgment, it's still God's grace and mercy nga nagwarning pa siya. Kung kita karon ang naa sa role ni Judah, evaluate ourselves if we are Judah or if this message of warning is for us. Kita ba karon ang mga tao nga ang maghinusol or kita ba karon ang gamiton sa Dios nga mo'y mo deklara ni ining message, pangita mo kataguan. Kay naay mo abot nga paghukom. Verse 6, let's continue. Set up the standard towards Zion, take refuge.
You see? Set up the standard, kung baga, pagbutag mga flags, rallying point para magiyahan ang mga tao asa padung. Ngadto sa Zion, kay mo aning pinakaligon, ngadto pag-take of refuge, ngadto sa Jerusalem. Nga naman, for I will bring disaster from the north and great destruction. Ang Ginoo, naghanay na gyud o paghukom tungod sa pagkadaotan ining mga tao sa Huda. Now, this mga katawhan sa Juda nagtuo nga dili sila papason, nga dili sila kasukan sa Dios kay naghinulsol man sila. Naman sila external expression of repentance. If we will remember Jeremiah 3:10, they repent but in pretense. Na sila'y gihimo nga repentance pero in pretense. Og dinhi sa chapter 4, giklaro sa Dios kung magrepent mo dapat tinud-anay nga repentance. It's not just verbalize nimong repentance, act, do something nga mapakita nimo nga ikaw nagrepent na kay usbon, na kay tangtangon. And so, tungod kay ang Juda, wa gihapon mag-usab, nagpadayon ang Dios og hatag og mensahe ngadto kang Jeremiah, i-declare, hold the land. Disaster is coming. Great destruction. Great destruction. And it's very quick. It's very quick. Pangita mo kataguan, ligon nga kataguan. Ngadto sa Zion, giyahing mga tao para makatuod sila asa padong. Verse 7, the lion has come up. Nganong magtigo man mo, nganong mag-gather man mo, og padong mga doon sa Zion para mutago, because the lion has come up from his thicket. Naana, ninggula na sa kalibunan ang lion. Now, the invader is pictured or described here as a lion on the hunt. Ang lion wa na magtago, ninggawas na kay padung na siya og pounce sa iyang prey. And this speaks of the Babylonian Empire nga mo-invade unya sa Judah. O sa kaliyon, wa na magtago, pagawas na siya sa libon, kay mo jump na siya. And then, destroyer of nations. You see? He's not just a small empire, but he's a nation-conquering empire. He has gone forth from his place to make your land desolate. Your cities will be laid waste without inhabitant. A prophecy, a warning to Judah. Chapter 3 pa hangtod chapter 4, repent. True repentance, Judah. Jeremiah, padayon og sangyaw na ay moabot nga paghukom. Now, ang pagbalik sa Ginoo sa ato nga age karon is also imminent. Tamasayod kanus ang mobalik ang Ginoo, but it's near. Panahon pa sa New Testament. Asa man ka ang atong role? I-evaluate ourselves. Are we Jeremiah at this time, this age karon, or are we the people nga gipadal-an ining mensahe nga tago, pangitag imong kataguan, pangitag imong lig-on nga kadangpan, aron dili ikaw mahiagom nining great desolation, nining great destruction, pagkalaglag. See, verse 8. Ang angayng buhaton ninyo, cloth in sackcloth, lament, and wail, for the first anger of the Lord has not turned back from us. Judah, managminatay kamo. Parts of sa ilang culture kanang magput og sackcloth. Dili kay ta ka-understand ana, no? But sa ilang culture, mo man ay ilang pagpakita nga sila nagguol, nga sila nagminatay, magsulob og sako.
wa man na nato gi-practice, pero sa ilaha practice na sila, mo na silang kultura, panahon pa sa una, biblical times, pagpakita sa publiko nga kana sila in grief. O morning mahitabo, magdangoy-ngoy kay mabangis nga kasuko ni Jehova, wala mo biya kanato. See? They thought God will not dili papason ang Jerusalem. The temple is there. It's God's kingdom. It's very important sa plano sa Diyos. Wa sila mag-expect. But God, ang Diyos, suko kaayo ug nga nagpabilin ang kasuko sa Diyos tungod kay dili man gyud tinud-anay ang ilang paghinulsol. Now, if we will jump to verse 11, dinhi ang vision sa impending judgment. Ang vision sa impending judgment. Mao ning picture karon. At that time, it will be said to these people and to Jerusalem, kung mahitabo na ning judgment nga moabot, a dry wind of desolate heights blows in the wilderness toward the daughter of my people, not to fan or to cleanse. Naay usa ka mainit nga hangin, ang invader, ang destruction, sama sa hangin nga mainit, sama sa hangin, pero kini nga hangin, dili profitable, dili beneficial. You see, sa mga farmers, sa ilang nga time, gamit kining hangin, sa kanang example, kung magtahop ta, ang hangin, kung di man ko expert ang pagtahop, no? Aning say tawagan ni tipasi or kaning nang ipapalit ra ba sa hangin ba para ang kung rice pa lang mo'y mahog, ang tahop mapalid. Gamit mo na nilang hangin ang farmer kay wa man kay sila technology sa una, no, kung saon na sila, but ipapalit sa hangin kaning dili kanon angay kanon. But this wind is not profitable, not beneficial. It's a wind that can destroy. It's a wind nga mahurus tanan, hasta pang rice, kung ang rice kung bugas ilang gitahop, but di mo tingali sila rice sa ilang panahon. Trigo, is it wheat man ano? Trigo. But anyway, ang tanan mapadpad, it's wind, but pasabot it's all over, and then it's quick. Verse 12, a wind too strong for these will come for me. Now I will also speak judgment against them. Usa ka makusog nga hangin, gikan niining mga dapita, maabot tungod kanako. God will use force, very strong force, ng empire, nga mulay sa land desolate, nga walay mahabilin nga inhabitant. Sama sa hangin nga all over the place. Tingaling picture nini, murag kaning sandstorm, muhuros, tanan gyud maagian. And so, money, it's not there to help, it only destroys. This is the image of the Babylonian army. Like wind. Verse 13, behold, he shall come up like clouds, and his chariots like a whirlwind. Describe, morning image sa invading army, empire. His chariots like a whirlwind, paspas kayo, his horses are swifter than eagles. Woe to us, for we are plundered. Pag-abot ni ining panahon nga ma-invade na gyud sila, ang invading army is so quick nga kumbaga walay makapugong nila, ang tanan ma-laid waste ug nga paspas kaayo. Now, sa panahon niya ni wa pa gani technology, and even today, if you will remember October 7, in just one day, ang Hamas nakapatay og 1,400 Jews unsa ka quick. But this is the same panahon sa Old Testament. The land will be laid desolate. Ang iyang chariots swifter than eagles.
15. For a voice declares from Dan and proclaims affliction from Mount Ephraim. Now Dan, yung ani ka quick, kining Dan na anis kinababwan, o maoni ang unang makakita tungod kay ang invading army is from the north. From the north ang invading army. So si Dan, ang tribe ni Dan, may unang makakita o may unang maghatag og signal. The invading army is incoming. At in the same verse, ma-proclaim na sa Mount Ephraim ang affliction. Mount Ephraim is just around 16 kilometers sa Jerusalem. Let's take the map. Panahon ni Jeremiah, and it looks like this. This is Judah, kaning left side. My laser. Kaning naka-green diri sa dito nga side mo ng Judah. O ang Jerusalem nas babaw dapit sa green. Ang Dan, na may laser? Di na maklarong laser. Tos kinababuan, Chaldean Empire, kung mabasa mo, Damascus, left side ang Dan. Dan. Dito ang message ang Dan, may unang makakita sa invading army. Pero the same verse, moabot dahil ang message of affliction, ngari sa Ephraim, naadapit sa Samara, kana diha dapita, kanang Shiloh. Wala na laser, no? So, babaw lang sa green dapit. It's very quick. The same verse. Now, this is the divided kingdom. The right side, kaninga side, ang green is Israel. Ang Judah is kaning violet, purple. Morning divided kingdom, para lang makapicture ta sa divided kingdom. The green is the northern Israel, the northern kingdom Israel, and Judah, morning southern kingdom. So this message is for Judah, kay sa panahon nga time niining Jeremiah, wala na ning Israel, na-invade na sila sa Assyria, Judah na lang ang nag-exist. O nga, ang message karon Judah, wa na gani ang imong sister Israel tungod sa ilang pagka-idolatros, karon na ay impending judgment, na invading army coming. Repent, Judah. Kay quick kaayo ang destruction. Si Dan unang makakita, pero at the same verse, moabot dayon ang message of affliction sa Mount Ephraim. It's very quick. Describe ang iyang chariots like whirlwind, verse 13. Chariots like a whirlwind, swifter than the eagles. Why makapugong? Niining invading army, nga gamiton sa Dios pag-punish, pag-judge, niining Judah tungod sa ilang pagka-idolatros. In the blink of an eye, ang invasion sa Jerusalem ay invasion na nasa doorstep sa Jerusalem. Unsa may rason? Again, ang Ginoo naghatag og rason. Verse 17 ug verse 18. But verse 17, verse 18, this is the reason. Like keepers of a field, they are against all around, because she has been rebellious against me, says the Lord. Nganong na may impending judgment? Because Judah has been rebellious against God. Idolatry is rebellion against God. Not repenting is rebellion against God. See? Oh, it's a serious matter. Atubangan sa Diyos. It's a serious matter. God is not unfair. Sa kalibutan karon daghay mo accuse sa Dios. Unfair man ang Dios. Labi nag online, no, kung makabasa mo online. Nganong si Jesus raman ang iyang paagi, that's unfair. Sa mga nagstorya ni ana, wala ilang gid sila kasabot sa ilang gipamulong. You see? God is just. God, ang Dios naagyoy rason kanunay. Unsa man kahilabihan ang iyang paghukom tungod kay para niya hilabihan ang iyang kasuko ug mao ni ang iyang reason
nganong mapapas ang Judah giyang papason, rebellion. Nagpaila siya nga siya Dios nini mga katawhan, unya kining mga katawhan wa mag-ila niya lahi hinoon ang gisimba, lahi ang gialagaran, lahi ang ilang pagkinabuhi. Yet these people nag-angkon, ikaw man ang among Dios, Kristohanon man mi, pero ang ilang kinabuhi sukwahi. God is a righteous God, God is a holy God. Ug nga kung di ta magkinabuhi accordingly, we should repent. Ipakita nato sa atong kinabuhi nga ang Dios lang atong gi-value. Ug nga ang Dios mo'y pahalipayan ug malipay unta sa atong kinabuhi. See, these people are rebelling against God by not acknowledging Him ug nga lahi hinoon ang gisimba. Ug mao ning mahitabo sa ilaha. Naghatag warning ang Dios ug nagpakita gid siya vision unsay mahitabo kung magpadayon sila sa dili paghinulsol. Verse 18, continue. Your ways and your doings have procured these things. Ang imong mga kagawian ug ang imong mga binuhatan na nagdala kanimo nining mga butanga. You see? Sila ra ang lason. Ang ila rang gibuhat mo'y rason nganong nakaangkon sila niini. No one can accuse God of being unfair and too harsh. God is just. Kung ang tao maimpierno, tungod na sa iyang gihimo, tungod na sa iyang desisyon. Dili tungod sa Dios, tungod kay daotan ng Dios. No. The same here. Money principle sa una pa, panahon pa sa Old Testament. Kung naay paghukom, tungod na sa mga katawhan. But even with this paghukom, you can still see God's grace and mercy nga nag-warning pa siya, naghatag pa siya chance pag hinulsol lagi Judah. Tinud-anay nga pag hinulsol, tinud-anay nga repentance. See? This is your wickedness. Mao kini ang imong pagkadaotan. Tungod kay kini mapait, tungod kay kini milagbas nga na sa imong kasing-kasing. Hilabihan ang heartbreak sa Dios. Ug mao ning hilabihan pud ang iyang kasuko. Paghanay niya sa iyang hustisya. Mao ning rason sa paghukom. Now, what if kita ang, just imagine kung kita ang gipadad-an niini nga mensahe, unsa man kay imong buhaton. Kung kita ang naa sa role sa mga katawhan sa Judah, nga naka-receive niini nga message, there is an incoming invasion. Og sa panahon nga ma-invade ta, the whole land will be desolate. Unsa man ang imong reaction? Unsa man ang imong buhaton? Kung ikaw, kung kita, didto pa niining dapita. Well, the first reaction sa ilang case, o tingali sa ato pod nga case, o kung atong hunaon kung kita kaha didto sa Israel panahon sa Hamas October 7, unsa man kay atong reaction, unsa man kay atong the first reaction, verse 9, morning pagka-picture sa impending judgment, ug morning mahimong reaction. The three pillars of Israel, Jerusalem. It shall come to pass in that day, says the Lord, that the heart of the king shall perish. Ang kasing-kasing sa hari mahanaw. Mawagtang iyang kusog, mawagtang ang iyang kaisog. And the heart of the princess, mga prinsipi, o ang mga sacerdote, and the priest shall be astonished, and the prophets shall wonder. The political sector, the spiritual sector, even the prophets, dili maka-imagine sa mahitabo ug nahitabo na tingala, even the prophets, because they did not believe nga himuon kini sa Dios.
Nagsalig man sila nga chosen people sila. Nagsalig man sila nga anak sila ni Abraham. Nagsalig man sila nga nagpuyo sila sa promised land. Nagsalig man sila nga covenant people sila. Bisag wa sila mo fulfill sa covenant. Dili sila faithful sa covenant. External ang ilang gisaligan. Samar na singon, relihiyoso man ko, buutan man ko nga tao, di gyud na himuon sa Dios. But no. Even the political sector and the spiritual sector and the prophets. See, the priest, o kani nga mga prophets, puno magog false prophet ining panahona. O kining mga false prophet nining panahona sa Isaiah, Ezekiel, sige preach peace, peace. Magpadayon lagi ang peace. Dili lagi i-destroy ang Jerusalem sa Dios. Mabitang sa wala ko mabutang diri ang verse 10 mantingali. Nangutana Judah, Ginoo imo man gid-deceive kini nga mga tao. Tungod kay naa man gihapoy mga prophets nagprophesy, magmalinawon lagi ta ayaw mo kabalaka, dili bungkagon sa Dios ang iyang gingharian, ang iyang templo. Dili kini biyaan sa Dios, covenant people man ta. Ang Dios may nanaad kanato, bisan pang magpabadlong ta. Di sila katuo. The priest shall be astonished. Priest ang nagmediate sa tao ngadto sa Dios, ang prophets, mouthpiece. But these are false prophets. Man sila mutuon ni Jeremiah, ang kanimang ubang mga prophets may lang gituhan. It's not dili tungod kay covenant people sila, dili na lang sila badlongon sa Dios. Same way with us, dili tungod kay nabilong ta sa Christian family, kung magpabadlong ta, di na lang pod ta badlongon sa Dios. No, even them nga special sa plano sa Dios for the whole world. They are very special for God's plan sa tanang kalibutan. Kay sila unta ang gamiton sa Dios to bless the whole world. But nakaangkon sila sa silot tungod kay wala man sila maghinulsol tinod anay. Kita kaha, kung kita ang naka-receive niini, unsa man kaha ang atong reaction? What would be our reaction? Hadlok, yes. Ug nga na second reaction, atong buhaton, tungod kay wa pa man ni mahitabo, ang angay buhaton, para dili ni mahitabo kini nga impending disaster. Sadly, sa atong pagtanaw karon sa history, wala sila mabuhat niini. But they have a chance to do nga magrepent para dili mahitabo kini nga disaster. They ought to repent. Aron dili kini mahitabo. Ngadto sila mudangop sa Dios ug magpakiluoy sa Dios. Basin pa ang Dios mukuha sa iyang kasuko ug nga dili kini mahitabo. Ug mao nang sa verse 14 naagihapon ang mensahe sa paghinulsol. Even with this impending disaster, ang Dios wa gihapon maghunong, O Jerusalem, wash your heart from wickedness that you may be saved. Judgment is coming, but Jerusalem, please, wash your heart that you may be saved. You see? Pwede makahimo pa sila og action para dili mahitabo kining impending disaster. Sadly, wa nila buhata. Kita karon na pay chance kung kining mensahe para sa ato, or kung kining mensahe kung atong role karon kita si Jeremiah, then let's continue to preach. Repent. Because God will judge the world. Wash your hearts. Let's spend a little time here. Wash your hearts from wickedness. Ang tawag din sa propeta,
inner cleansing, renewal, inner transformation. Dili lang rituals, external rituals. Dili lang pagpakita in pretense nga repentance. Kundi tinud-anay, gikan gyud sa imong kasing-kasing, gikan gyud sa imong tinuod nga self, ang paglimpyo. Ug nga unsaon man nato nga malimpyuhan ang atong kasing-kasing, what can we do? How can we wash our hearts from wickedness? Dili lang external change, dili lang external rituals, kay dili man naigo, kay kinahanglan man gyud ang atong kinasuluran, ang tinuod man nga transformation sa atong pagkatao. But how can we wash our hearts from wickedness? How can we cleanse our thoughts? How can we get the stain of sin away? The answer lies in turning to God in repentance and faith. Morning message din hingadto sa Judah. Judah, pag-repent mo. That's how you will wash. It's not external ceremonies, Judah. But repent and exercise faith in me. Come to me. Come to God. Moni ang pagwash. We cannot wash our own. Unsao man nato nga kita mahugasan? Acknowledge and accept Jesus Christ because He can wash away our sins. Siya man ang provision sa Diyos para kita mahugasan. That's why there's a message of repentance. Na impending judgment, na coming disaster, but wash your heart from wickedness. And we cannot wash on our own. That's why this is a message of repentance. Aron kita maluwas, repent. Then, ang ilang wickedness, idolatry man, have faith in God. Believe in God and no other else. When we confess our sins to God and ask for forgiveness, faithful man siya nga mulimpyo kanato ug muhatag kanato bag-ong pagsugod. Tagaan usab kita gahom nga maka-overcome sa sin ug to live a life nga pleasing kaniya. Ang mensahe ni Jeremiah ngadto sa taga-Judah, it's a message of hope. Bisan pa man impending disaster, naa gihapoy message of hope para nato nga nag-struggle baka sala. It's a reminder nga ang Dios always ready to forgive and restore those who come to Him in repentance. That's how we wash ourselves. Repent and come to God in faith. Now, back to verse 5. We close here. Back to verse 5. Message ngadto sa mga taga-Judah, mao ni, blow the trumpet in the land, cry, gather together, and say, assemble yourselves. Let us go into the fortified cities. Verse 6. Set up the standard toward Zion, take refuge. Now, ang Ginoo nagawhag, pangita kamog dalangpanan, lig-on nga kadalangpanan. Ug ultimately, they should understand, we should also realize, nga ang Dios mo'y lig-on nga dalangpanan. Sa Dios ang tinuod nga seguridad. It's not the place, Jerusalem, nga fortified city. It's not something or someone. Ang tinuod nga kadangpanan nato para sa tinuod nga kasiguruhan. Ang Dios mo'y lig-on natong kadaganan ug kadangpanan ug siya ang makahatag kanatog kasiguruhan. Tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga place of refuge ug safety mao ang Dios pinaagi ni Ginoong sa Kristo. See? Set up a standard toward Zion. Align yourself
Zion nagrepresent sa presence sa Dios ug sa rule sa Dios. Ialay natong atong kinabuhi diha sa paghari sa Dios sa atong kinabuhi. He's the true. Siya ang tinuod nga seguridad sa tao, makahatag og tinuod nga kasiguruhan. Sadly, kung atong tiwason og basa kutob sa verse 30, ang ilang gidaganan is just a physical place. Wa sila modagan sa ilang Dios, sa tinuod nga Dios. O nga gani, nagpahumot, if you read verse 30, ang Judah nagpanindot sa ilang kaugalingon para makapartner sila mga nation nga mo-defend sa ilahang nation usab. But no. If kung ang Dios na ang maghukom, sa Dios ra pud ta kaangkon og tinud-anay nga peace. Tungod kay ang Dios man ang kontra, sa Dios ta makig-peace. Dili ta makig-anib lain para makabaton og peace. And so now, let us close. Let's evaluate ourselves. Asa man ka ang atong role karon? Are we, kita ba ka ang makatawhan sa Huda mag-receive niining message of repentance? While there is time, then repent. Aron dili mahiagom niining umaabot nga paghukom. Or kita ba ka ang nasa role karon sa ni Jeremiah? And so, be faithful in preaching the truth, the message of repentance through faith in Jesus Christ, tungod kay tinuod yun nga naay moabot nga paghukom. Let us pray. Father, salamat Ginoo nga bisan pa man sa imong plano andam nga paghukom, aduna gihapoy kaluoy chance Ginoo ang tao. Kami Ginoo ila kanimo maghinulsol Dios, makabaton gyud sa imong pagpasaylo ug kaluwasan. Busa Ginoo, tabangi kami ingon nga imong mga katawhan mahimong faithful sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan. Pinaagi lamang ni Ginoong sa Kristo Dios, malimpyuhan ang tao sa tanang kahugawan. Dili pinaagi sa nagkilain-laing ritual or seremonyas, kundi pinaagi lamang kanimo Ginoong sa Kristo, kay ikaw man ang naghatag sa imong kaugalingon ingon nga halad ula sa imong dugo aron kami mahugasan sa tanan namong kahugawan. Busa salamat sa pribilehiyo nga kami nahimo nimong mga anak. Ug tabangi kami nga magmakugihon sa pagpangalagad kanimo labi na sa pagsangyaw sa kamatuoran niining kalibutan sukwahi kayo ug wala makaila kanimo. Help us, Lord God, to be a blessing to our world, to this world. In Jesus' name we pray. Amen.